Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 8, Textbook, page 108, nasa Culture and Information part na tayo. Title ng passage natin, 식품의 유통기한. Ibig sabihin, Foods Expiration Date. So again, yung 유통기한, expiration date, 식품, food, mga pagkain. First sentence, 유통기한은 판매자가 식품 등의 제품을 소비자에게 팔 수 있는 날짜를 말한다. So, ano pong ibig sabihin niyan? So, the expiration date refers to the date by which a seller can sell to the consumer products such as food. Ang expiration date daw po ay tumutukoy sa date kung saan yung mga nagtitinda, yung seller, ay pwede nilang itinda sa mga consumer yung mga products na katulad ng pagkain. Second sentence, 이 날짜가 지나면 상하지 않은 제품도 더 이상 판매할 수 없다. So sabi, 이 날짜가 지나면, after this date, so pagtapos daw po ng petsa na yon, yung expiration date, 상하지 않은 제품도, so even those products that are not spoiled, so kahit hindi nasira yung product as long as lumampas na dun sa expiration date, 더 이상 판매할 수 없다, can no longer be sold. So hindi mo na siya pwedeng ibenta. Okay? Kahit hindi pa siya nasira, as long as tapos na or lampas na yung expiration date, bawal nang ibenta. 이러한 유통기한은 년, 월, 일로 표시하는데 식품에 따라서는 시간까지 표시를 하기도 한다. So sabi, yun daw pong expiration date na kagaya nito ay ini-indicate ang 년, yung ating year, tapos month and day. So may day, month, and year. So 식품에 따라서는, so other products din naman daw, even yung oras, no? Ayan, ini-indicate nila. 표시를 하기도 한다. So, yung iba, hanggang dun sa date lang, pero yung ibang product, pati yung oras meron din. 그런데 최근에는 제품의 유통기한과 함께 소비기한을 표시하기도 한다. So, ano namang sabi dyan? However, recently, products are labeled with expiration date. So, yung mga products daw labeled with expiration date and at the same time, yung sobigihan. So, ano naman yung sobigihan? Consumption date. Okay, so, yan. Pwedeng expiration date. Yung iba naman daw, consumption date yung nakalagay. 소비기한은 유통기한이 지나도 일정 기간 이후까지 우리가 음식을 먹을 수 있는 날짜를 말한다. So, dito sinabi naman ano naman yung consumption date. So, sabi, yung consumption date refers to the date by which we can eat food after the expiration date. Okay? So, ibig sabihin, expiration date, kapag expired na, bawal nang ibenta. Consumption date, so kahit lampas na siya dun sa expiration date, pwede pa siyang makain. So, again, no, sabi, yung consumption date daw po, yan, 유통기한이 지나도, kahit lumampas na yung sinabi na expiration date, 기간 이후까지, so kahit lampas na sa expiration date, 우리가 음식을 먹을 수 있는 날짜를 말한다. So dito, sinasabi nga daw dyan yung date na pwede pa siyang kainin. Okay? So, magkaiba yung expiration, magkaiba yung consumption. 소비기한은 제품에 따라서 18개월 이상도 가능하기 때문에 보관 방법을 잘 지킨다면 유통기한이 지난 음식을 아깝게 버리는 일을 줄일 수 있다. So, ano yung sabi sa part na to? Sabi dyan, yung consumption date daw po can be 18 months or more. So, depending on the product. So, dito, no? 소비기한은 yung consumption date, usually daw po, more than 18 months. Okay? 18개월 이상도 가능하기 때문에. So, dahil nga pwede pang i-consume yung pagkain, then, 보관 방법을 잘 지킨다면. So, if you follow yung proper storage daw nung isang pagkain, 유통기한이 지난 음식을 아깝게 버리는 일을 줄일 수 있다. So, dito muna tayo sa 줄일 수 있다. Ibig sabihin yan is to lessen. Okay, mababawasan daw. Ang alin?
yung pagtatapon ng mga products or pagkain kung saan lampas na sa expiration date. Kasi 'di ba, for example, meron tayong product. So, before, puro expiration date lang yung nakalagay. So, dito sa second paragraph, yun yung sinasabi nila, no? Nowadays, meron na nga rin daw nilalagay na consumption date. So, dalawa na yung nakalagay. Halimbawa, lampas na sa expiration date. So, instead na itatapon mo, pwede mo pang i-check muna yung consumption date hanggang kailan mo siya pwedeng i-consume. And again, you must follow yung proper storage. Okay? So, sa ganitong paraan, mababawasan nga naman daw yung panghihinayang ng pagtatapon ng mga products, especially food items na hindi naman nakain or hindi naman na nagamit tapos expired na. Then yung last sentence natin, 다만 올바른 방법으로 보관하지 않으면 유통기한 이내에도 식품은 변할 수 있다는 사실을 꼭 기억해야 한다. So yung last sentence parang precaution siya. Sabi niya, however, you must remember that food can change even within the expiration date if it is not stored properly. Okay, so again, we have to remember daw, no, 꼭 기억해야 한다, na kapag hindi daw po proper yung storage, okay, 올바른 방법으로 보관하지 않으면, if you don't store it properly, 유통기한 이내에도, even if nasa expiration date or pasok pa siya sa expiration date, or kahit consumption date pa yan, 식품은 변할 수 있다는 사실. So, yung fact na may possibility magkaroon ng changes dun sa food item or pagkain mo, you have to remember that. Parang paalala lang to, no? Kasi kung halimbawang nanghihinayang ka itapon and you think na hindi pa naman siya expired, so kung hindi mo siya na-store ng maayos, pwedeng magkaroon ng changes dun sa food. Okay, so dito sa number 1 question, try natin sagutin. 유통기한은 무엇을 말합니까? So, ano daw po ba yung sinasabing 유통기한? So, again, yung sagot natin dyan, asan ba yung sentence kung saan in-explain si 유통기한? So, ito, no, first sentence, 유통기한은, tapos hanggang dulo. Yan, 날짜를, tapos yung 말한다, gagawin mo lang, 말합니다. Para match siya dun sa format ng question. And then, number 2, 식품 보관 방법을 잘 지켜야 하는 이유는 무엇입니까? So, ano daw yung reason? Okay, what's the reason? Bakit kailangan mong i-follow yung proper storage ng pagkain? Okay, ano yung reason? Makikita mo yan sa last sentence. Ito, no? 올바른 방법으로 보관하지 않으면 유통기한 이내에도 식품은 변할 수 있다는 사실을 꼭 기억해야 한다. Itong part na to, no? Pero siguro ang kukunin lang natin dyan is yung hanggang dito sa 사실. Okay, so ikat natin sa 사실. So, start tayo with 올바른 방법으로 보관하지 않으면 유통기한 이내에도 식품은 변할 수 있다는 사실. Tapos pwede mo idugtong sa 사실 is yung 이기 때문입니다. Okay, para masagot yung question na EU. So, ano ba kasi yung reason? Again, we can use yung gi 때문에 na grammar, no? Para makapag-express tayo nung pagre-reason natin. So, igi 때문, tapos yung imnida, kasi naka-imnika yung question. Okay, so again, yung number 2, no? So, from 올바른 hanggang dito sa 있다는 사실. Tapos, dugtong mo si igi 때문입니다. Okay, number 3. 여러분, 고향에서는 식품의 유통기한이 어떻게 표시됩니까? So, ikaw naman daw sa lugar mo. So, yung mga food items, ayan. Paano yung sa expiration date? So, katulad din ba dito na merong consumption date? Diba sa atin ang nakalagay best before, no? May mga ganyan. Best before, o kaya yung expiration date, consume before, merong ganon, no? So, actually, same lang. So, pwede mo nang sabihin na yung ginagawa nila dito sa Korea, same lang dun sa ginagawa dun sa atin. Okay? So, that's for 문화와 정보, culture and information. Okay, so dito tayo sa, ito nakalagay na 대표적인 식품의 유통기한. So, ito daw yung mga usual na item, food items, tapos ito yung kanilang expiration date. Usually sa ganitong katagal lang sila pwedeng i-store. Uyu, milk, so for 10 days, if hindi mo pa siya i-consume, expire na siya. Yogurt, so 14 days. Keran, yung eggs natin, 20 days.
Mukbang, yung ating mga bread, so for 3 days. Ramyeon, 6개월, so 6 months ang mga ramen. Cheese, 6개월, so cheese, 6 months din. Dubu, 14일, so for 2 weeks pwede yung ating mga dubu or tofu. Coffee, yung ating kape, ayan, 11주. So ibig sabihin 11 weeks. Okay, yung ju po ay weeks. And then, Naengdong Shikpum, so ito yung ating mga frozen products, no. So 9개월, for 9 months pwede siya, no. Gochujang, 3년. So yung ating chili pepper paste, yan, for 1 to 3 years pwede. Okay, so yung 개월, months, tapos yung nyon, years, and then days. Okay, so dito tayo sa ating 배운 어휘 확인. So check natin yung mga natutunan nating words. 고추장, again, chili pepper paste. 간장, soy sauce. 된장, soybean paste. 참기름, sesame oil. 식초, vinegar. 고춧가루, hot pepper powder. 깨, sesame seeds. 후추, pepper, paminta. 당근을 씻다, again, to wash yung carrots. 양파 껍질을 벗기다, balatan yung sibuyas. 감자를 갈로 썰다, so chop mo daw with knife yung potatoes. 마늘을 다지다, so immense yung garlic. 물을 끓이다, pakuluan ang tubig. 기름에 튀기다, fry in oil. 만두를 찌다, so yung dumpling daw, dumpling, tapos 찌다 is to steam. So steam mo yung dumpling. 계란을 삶다, so boil yung egg. 밥을 볶다, stir fry yung rice. 나물을 무치다, so yung 나물 yung mga greens natin yan. So muchida is to season them, no? So lagyan mo ng pampalasa. Season the vegetables, and then 고기를 굽다, 고기 meat, 굽다 to grill. 시금치를 데치다, 데치다 to blanch. And then 시금치 yung ating spinach. Tapos 토끼, ito yung ating rabbit. 유모차, yung ating stroller. 냉동실, yung ating freezer. 죽, yung ating porridge. Ikta, so ito ibig sabihin is to, maluto na, o kaya lumambot na. So parang done na siya, okay? So sa prutas, pag sabing ikta, ibig sabihin hinog na. Sa pagluluto naman, pag sabing ikta, it's either malambot na or luto na. Then, mixogi, yung mixer natin. 환자, ating pasyente, taong may sakit, sick person. 이유식, baby food. buffet. 군침이 돌다, again, ito yung expression na naglalaway ka. Yan. So, tulo na yung laway mo kasi masarap. Purida, so to sprinkle. 채를 썰다, 채 yung gulay natin, 썰다, to cut, no? So, hiwain yung mga gulay. 얇게 썰다, so sa anong paraan hihiwain? 얇게, thinly, so to cut or slice thinly. kaktuk 썰다, so again, ibig sabihin nito, to cut into cubes or dice. Okay, pa-cubes siya. Chorida, to pickle, o kaya to marinate. Damta, to put in, sa loob ng lalagyan, or put on, sa ibabaw naman ng plato. 간을 맞추다, to adjust yung taste, yung lasa. 양을 맞추다, to adjust yung quantity, yung dami. 시간을 맞추다, to adjust yung oras. 부침가루, so again, ito yung kanilang Korean pancake mix. Gagamitin mo yan kapag gagawa ka ng Korean pancake. Ayan. Buchida, so again, ito yung paraan nung pagpa-fry mo pag naggagawa ka ng Korean pancake. Okay. Tori 먹다가 하나가 죽어도 모르다. So ito yung expression, another way to express yung 정말 맛있다. Sobrang sarap. Tapos 식용유를 두르다. So again, yung paglalagay mo ng mantika sa kawali. Okay? So 식용유, mantika, 두르다, yung action ng paglalagay mo sa kawali and pinapainit mo siya. Okay? So that's for level 3, unit 8. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.